Hello, Edsunisas! Welcome to our vlog! Today we'll be talking about proper waste segregation and how simple actions can help keep our environment clean. So this vlog is part of our subject, Building and Enhancing New Literacies Across the Curriculum, where we apply what we learn inside the classroom to real-life situations. Yeah, so samahan nyo kami as we take a look at some parts of our school and the specific parts, coastal area here in Tanawan. Tara na! Makikita natin ang ilang bahagi sa ating school na may mga basurang hindi naka-proper segregation at hindi nakalagay sa maayos na lalagyan. Kapag hindi nasusunod ang proper waste segregation, mas nagiging mahirap ang waste management at naapekto nito ang kalinisan ng paaralan. Lang sa labas ng school, may mga ganitong problema. Kahit sa loob ng ilang rooms, may mga basurang hindi nalinis at hindi naitapon ng maayos. Simpleng kalat lang to minsan, pero kapag pinagsama-sama, nagiging malaking problema rin ito sa kalinisan at kalusugan ng mga estudyante. Pagdating naman malapit sa coastal area, nakikita natin ang epekto ng improper waste disposal. Ang mga basurang galing sa komunidad at waterways ay napupunta sa baybayin na nagdudulot ng polusyon at panganib sa marine life. Ang waste segregation ay simple lang at madaling gawin. For waste segregation, we have three types of waste: the biodegradable, non-biodegradable, and recyclable waste. Ang biodegradable waste ay para sa mga nabubulok tulad ng food scraps. Ang non-biodegradable waste naman ay para sa mga plastic at iba pang hindi madaling nabubulok. At ang recyclable waste naman ay para sa mga bote, lata at papel na pwede pang mapakinabangan. Sa part na ito, makikita natin ang simpleng cleanup activity na ginawa namin sa loob at labas ng school. Sa pamamagitan ng teamwork, mas mabilis at mas nagiging maayos ang paglilinis. Ipinapakita nito na kahit sa school pa lang, malaki na ang impact ng tamang waste disposal. Bilang mga estudyante, mas maganda at mas effective ang pag-aaral kapag malinis ang paligid. Ang tamang waste segregation sa loob at labas ng classroom ay nakakatulong para mapanatili ang maayos at ligtas na learning environment. Ang proper waste segregation ay hindi mahirap. Magsimula tayo sa classroom, sa loob ng school at pati sa coastal areas. Ang maliit na disiplina ay nagdudulot ng malaking pagbabago. It's really important to clean our environment, specifically in school, because school is a place to learn. So we should be educate ourselves. So why is it important for us to segregate our waste? It is important as it is crucial for effective waste management. It is also help us in reducing pollution and protecting our environment. It is also helpful in conserving natural resources, our natural resources, by reusing and recycling materials. And third is, this is very important for us as an individual for our health safety by segregating hazardous waste. And lastly, it will help us save landfill space and reduce the carbon
or the greenhouse gases emission. So that is why it's important for us to segregate our waste properly, not just for ourselves, but for our environment and for the future to come. Why do we need to clean our coastal area? Para like may makalibang nga ako mga tao tas may mga rigo para dere mayak man na nga mo nga nit dagat tas dere bash nera. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog! Sana ay magsilbi itong paalala na ang kalinisan ng ating kapaligiran ay responsibilidad ng bawat isa. Sama-sama natin panatiling malinis ng ating school at coastal areas. Thank you and see you next time!